Dito naman Oh tayo yes, mga bossing. I saw Dito an naman email. tayo sa sa video na to ni Inday Sara. Magandang pag-usapan nito. Sinagot niya lahat ng mga rito, ng mga patutsada ni Claire Boba. Ni Claire Boba, yung bobong tagapagsalita, tagapagsinungaling ng Malacanang, lahat ng mga patutsada sinagot dito. Ang maganda kay Inday Sara, tama yan. Tama yan, Inday Sara, babuyin mo mga putang ina niyan. Alam mo kung bakit? Kasi yan si Boba Castro, hindi yan pwedeng magsalita ng alanganin sa press corps kasi pwede siyang matanggal sa kanyang tungkulin pag nagsalita siya ng alanganin. Oo, hindi niya kaya si Inday Sara, kaya tama lang Inday na babuyin mo ng babuyin yan. Huwag kang mapagod dahil putang ina pinasusweldo ng taong bayan niyang hayop na yan para sirain ka, para kupali ng mga Duterte, di babuyin mo rin ng babuyin ng putang ina. Hindi ba? Patas-patas lang yan. Ang panahon ngayon, bardago lang kung sinong pikon siyang talo. Merong pinalulutang. May pinalulutang itong mga punyeta na mga media. May pinalulutang sila na ang na dininay daw ng Australia yung interim release nasa kanila dalhin si Pangulong Duterte. Sabi nga ni Inday Sara, hindi naman kami nag-apply ever. Never kaming nag-apply sa kanila. Nagpunta ako doon para sa mga Pilipino. Paano nilang papakalat na dininay? Ngayon, meron daw isang konsul or isang taga-Australia na nag-email lang. Nag-email lang hindi verify ito. Hindi ito verify ng mga media. First name lang yung nakalagay, tapos nilagay niya yung reason bakit niya dinidecline. At hindi pa nagsasalita mismo ang gobyerno ng Australia patungkol doon kung sino ba tong taon na to, totoo ba tong taon na to. Kasi kung nung pinakita ni Inday Sara o binasa ni Inday Sara yung email, nakalagay dun sa email yung pangalan lang ng tao at yung department, pero walang apelido. Walang pirma. So yun yung natanggap niya at natanggap din ng mga media dito sa Pilipinas. Tapos ang pinagmamalaki, ang balita ng media is hindi daw binigyan ng interim release si Pangulong Duterte sa Australia. Sabi naman ni Inday, never naman kami nag-apply. So bakit nila kami i-deny kung hindi naman kami nag-apply? Hindi pa nga kami nakakapag-usap So ano yun? Di pa kami nag-apply, dininay na nila, di ba? The government of Australia has to clear it. Sino ba tong tao na to? Why is she speaking in behalf of the government of Australia? Baka mamaya scam lang yan. Baka mamaya AI generated na yan tapos pinost or in-email sa inyo. Tapos naniwala naman kayo. Ito namang mga media, balita sila kagad. Ang sinasabi ni VP Sara, hindi ako nag-apply. Meron dalawang bansa at alam na natin yan. May dalawang bansa na na nakalagay doon sa redacted na version diyan sa ICC website. Yung dalawang bansa na yun, wala yung Australia doon, at yung dalawang bansa na yun, umuo na yun. Ready na yun. Itatanggapin na nila sa ayaw at sa gusto ninyo. Hinaantay na lang yung desisyon ng korte. Merong bago yung prosecutor yung prosecutor nagsalita na nag-oppose siya. Didinggin pa rin yun. Ang bottom line is inaantay na lang yung resulta ng desisyon. Yung desisyon na lang inaantay. May dalawa ng bansa na tatanggap. Tanginan nyo. It's a done deal already. Done deal na yun. Yung una was inagrihan na rin ng prosecutor. Kaya nga, inaantay na lang yung desisyon. It's a done deal already. Nakalagay na nga yung dalawang bansa. Hindi lang doon in-specify kasi bayaan mong matoranta sila kung saan mapupunta. Kahit anong iyak nyo, it's a done deal already. Doon na papunta yan. Oo. Meron ng dalawang bansa, hindi na nila kailangan mag-apply. Meron ng dalawa. Inaantay na lang yung kung mapupolitika at hindi ma-approve, yun ang problema. Pero kung ma-approve yan, meron na ready na.
Oo, wag na kayo mag-speculate. Antayin nyo na lang. Masyado kayo nagmamadali eh. O, pakinggan natin. Sinasabi ni VP Sara dito. By a certain Hasna of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Yes, an email. O, yan na. Certain Hasna. Hasna lang. Walang pangalan, walang apelido. So, how can it be a legal... How can it be a proper diplomatic decision kung first name lang o last name lang, di ba? I mean, meron din naman tayo siguro ambassador dito sa Pilipinas. Oh, di sana sila nagbigay ng information. Meron din tayong Philippine ambassador for Australia. Meron din naman ambassador ng Australia dito sa Pilipinas. Tapos Hasna. Regardless, whether it is legit or not, hindi po nag-apply ang mga Duterte ng interim release diyan sa Australia. FYI. Email of, yes, a certain Hasna of Department of Foreign Relations and Trade. Yes, and first off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. And the submission of the lawyers of President Duterte, wherein there were two countries indicated in the document, albeit redacted. I have to confirm that the two countries, none of which is Australia. So I do not know why there was an email from a certain Hasna about the interim release of President Duterte to Australia. This has never been discussed with the Australian government. There was never an application with the Australian government. And there is no intent as well to apply for interim release with the Australian government. Follow-up lang. Aside dun sa two countries na redacted lang, may other countries po ba na express na intent na in case mag-grant ng interim release na ready din silang adaptin sa FDA? Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. No. Last na ba? Ma'am, yung email na was directed to you, ma'am, or to OVP o sa council ni FDRRD? Ang email ay Fake news. Fake news kayong mga media. The best thing that you could have done, dapat kayo, nag-confirm kayo who's this Hasna. Contact the embassy kung alam ba nila tong email na to. Kasi baka mamaya tanginan yan, ano yan, scatter yan. Yung mga text message, may mga link, utanginan nyo. Mamaya puro kalokohan niya ng mga email, tapos pinaniwalaan ninyo, binalitaan nyo pa, meron pa yung breaking news, Australia, tinanggihan. Meron na bang official statement ang Australian government tungkol dito? Di ba? Wala pa naman. Oh, so yun yung sinasabi ni Inday, paano i-reject kami na hindi na nga kami nag-apply sa kanila? Hindi nga namin sila kinakausap tungkol dito. Tangina, propaganda na naman nila yan. Propaganda na naman yan ng mga makakaliwa.
Para in the hopes na lahat ng mga bansa na posible ay tumanggi Australia, ay tumanggi Japan, ay tumanggi ganito para tanggihan ng mga bansa. Pero sa totoo lang, okay na po, nakapag-usap na meron ng dalawang bansa, hindi nyo lang malalaman kung ano. Para hindi kayo masyadong gumawa ng fake news. Halatang halata yung fake news nyo rito, kaya tawa ng tawa si Inday. Sabi ni Inday, putang ina, hindi-deny nila, hindi nga kami nag-apply doon. Hello? I don't know saan galing ang email, but I got a copy. Yung email ng Australia ni certain Hasna of the Australian Foreign Relations and Trade. I do not know where and to whom it was addressed, but I got a copy of it, and I do not know as well on what basis she was able to say that there is parang it is not discussed with the Australian government and they will not allow interim release in Australia because in the first place there is no application for interim release in Australia. Okay, Bill Montalvo, ma'am, News 5. Mike, please. Klaro na yun, ha? Yung sa Australia, klaro na. Oh, so fake news na naman yan. Oh, anyways, hindi po. Hindi po, yung ganda-ganda ng tattoo ko talaga, oh, si PRD, oh. 'Di ba? Si PRD kasama si si Pastor, nandito si Pastor sa kabila, hindi makita. Oh, clear na 'yun, ha. Klaro na tayo doon sa Australia. Wala po. Hindi po nag-request ang pamilya Duterte, lalong-lalo na ang prosecutor. Ay ang defense team na diyan sa Australia. Okay? Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa